Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, so magandang araw po mga kababayan. Mukhang bad news po ata ngayon yung bababalita natin. Pasensya na po at sana ipag-pray po natin ang ating mahal na Pangulo at ang ating First Lady. Nangyari po ito dahil sa kanilang mga lakad po mga kababayan, dahil puno po ang schedule ng ating mahal na Pangulo. Tingnan naman natin, marami pong pinuntahan ng ating mahal na Pangulo, talaga walang pahinga dahil sa kasipagan ng ating mahal na Pangulo at First Lady na maiahon tayo, no, at matulungan ng bansa natin. Ayan, mga kababayan, nagkasakit na po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating First Lady. At ayon po sa inilabas po ng PCO mga kababayan, sinabi umano ng PCO, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang First Lady Lisa Aranita Marcos ay nakaranas umano po ng mga sintomas na malaplo na inihayag po ng Presidential Commission Office of PCO mga kababayan. Napakarami kasing lakad ang ating mahal na Pangulo at ang ating First Lady. At tingnan nyo naman, no, ang mga lakad ng ating mahal na Pangulo ay meron naman pong bunga. Merong balik ang bawat lakad ng ating mahal na Pangulo. At hindi ho sila umalis na wala pong napapala ang kanilang mga nilalakad. Yun nga lang kasi mga kababayan, siyempre sa dami ng trabaho, sa daming ginagawa ng ating mahal na Pangulo at First Lady, ayun, hindi na po kinaya ng kanilang katawan. Ayun, nagkasintomas po sila ng lagnat. Kasi alam naman natin ngayon mga kababayan, talagang uso po ngayon ang lagnat mga kababayan. Tapos sasabihin lang po ni Pangulong Duterte, pasyal sa kanila. Pero sa atin, trabaho ang punta ng ating mahal na Pangulo doon. Kasi, hindi kasi nila nagawa yan noong panahon nila. Kaya sinasabi nilang pasyal. Kasi sila, hindi nila nagawa yan. Kasi hindi kasi nila alam yan. Magdala ng mga mayayaman negosyante dito sa Pilipinas. Hindi nila alam yan. Kaya ganyan sila, pasyal daw. Tingnan nyo mga kababayan, ang sinasabi ng pasyal kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magkano ba ang maiuwi ng ating mahal na Pangulo? 4 na bilyon dolyar mula Germany. At umabot ho ito ng 222 bilyon sa pera ng Pilipinas. Tapos sasabihin, pasyal lang. Bakit? Nagawa mo ba yan, Tatay Digong, dati? Hindi. Diba? Binaon pa sa utang ang Pilipinas. So yun po mga kababayan, dyan po nagkaroon ng sintomas ang sakit at lagnat po ng ating mahal na Pangulo. Dahil sa kanilang mga lakad at sa kanilang trabaho. Nakita naman natin ang ating mahal na Pangulo, pagdating pa lang dito sa Pilipinas, matrabaho na kaagad. Ganyan ang presidente natin, napakasipag. Pagdating niya pa lang dito mga kababayan, sa Pilipinas, trabaho agad. At ito pa po mga kababayan, no, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos kay US Secretary of State Antony Blinken sa palasyo sa Malacanang nito lamang Martes ng hapon mga kababayan, di ba? Ganyan ka sipag ang atin mahal na Pangulo sa kanyang trabaho. Subalit hindi kasi maintindihan ng iba yan, kasi sasabihin na naman ng iba, nagsasakit-sakitan lang. At sasabihin ng iba, kinakarma. Kasi ganyan yung mga isip ng mga anti-Marcos na yan eh. Mga anti-Marcos na mga DDS dyan. Kasi hindi kasi nagawa ng amo nila yan. Naman biruin yung mga kababayan, kakagaling lang po ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Australia. Ilang araw lang po siya dito sa Pilipinas. Tapos pagdating niya po dito sa Pilipinas, trabaho pa siya ng trabaho. Marami pa siyang pinupuntahan ng mga ahensya ng gobyerno. Tapos, pagkatapos niyan mga kababayan, pumunta na naman siya sa Germany. Ganyan ang isang presidente. Ganyan si Pangulong BBM. Walang pahinga mga kababayan. Tapos sinisira pa siya ng mga kababayan natin. Na walang ibang alam ang ating mahal na Pangulo, kundi tulungan at maiahon sa hirap ang bansa natin at hindi tayo mapag-iwanan sa ibang mga bansa. Ang pagtaas ng ekonomiya dito sa bansa natin ay napakalaking tulong ito para sa bansa natin mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Naglilikha po ito ng maraming trabaho.
Ito po mga kababayan, no, dahil nagkaroon po ng mga ganitong sintomas ang ating mahal na Pangulo ay dahil sa kasunod ng kanilang buong schedule nitong mga huling araw. Ang Pangulo at ang unang ginang ay nagkaroon ng mga sintomas tulad ng trangkaso. Umiinom sila ngayon ng mga likido at gamot upang maibsan ang kanilang mga sintomas. Sa kasalukuyan, nanatiling stable ang kanilang kalagayan ayon po sa PCO mga kababayan. Para masiguro ang kanilang mabilis na paggaling, pinayuhan sila ng kanilang attending physician na magpahinga muna. Dapat naman mga kababayan, talaga hindi kakayanin ng ating mahal na Pangulo eh. Nag-iisa lang siya. Kaya kailangan niya rin mag-rest, kailangan niya rin magpahinga mga kababayan. Diba? So, tulad yan, nagkasakit po siya dahil sa kanyang trabaho. Pero nyo buong bansa mga kababayan, hahawakan ng ating mahal na Pangulo. At hindi basta-basta, no, ang kanyang ginagawa. Ginagawa niya mga kababayan, di ba? Trabaho dito, trabaho pa sa ibang bansa, lalakad pa siya, di ba? At punuan ang schedule niya ngayon. Yun nga lang kasi, ang iba dyan, hindi niya mapupuntahan. Tulad ngayon mga kababayan, sa April ata mga kababayan, pupunta na naman po ang ating mahal na Pangulo sa Amerika. Diba? So inimbitahan na naman siya ng Amerika mga kababayan. At makakaharap niya doon ang Pangulo ng Amerika na si Joe Biden mga kababayan. Alam naman natin ang Amerika ay nangako sa Pilipinas ng bakal na pangako ngayon para ipagtanggol ang ating mga teritoryo na pag-aari sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, kailangan kansilahin ng Pangulo ang ilang engagement na binalak niya ngayong linggo, kabilang ang isang presidential luncheon kasama ang Foreign Correspondent Association of the Philippines noong Huwebes. So ayan, may mga kinansil na po siyang mga appointment mga kababayan. Siyempre kailangan talaga magpahinga ng ating mahal na Pangulo. Kasi siyempre mahirap naman yan mga kababayan kung puro ng trabaho ating mahal na Pangulo, hindi din kayanin ng katawan niya. Lahat ng appointment niya ngayon at sa mga susunod na araw ay nakansela ayon sa PCO mga kababayan. Ayon pa dito mga kababayan, hindi ito ang unang pagkakataon na masama ang pakiramdam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng paglalakbay sa ibang bansa matapos ang kanyang paglalakbay sa US noong Nobyembre 2023 para sa Asia Pacific Economic Cooperation Forum na paulat ni si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nasa ilalim ng lagay ng panahon. Nagkasakit ang ating mahal na Pangulo, siyempre sa mga lakad niya rin sa iba't ibang bansa, pagod, stress, daming trabaho, ay gano'n naman talaga ang trabaho ng isang Pangulo mga kababayan. Pero kahit sa gano'n, tuloy pa rin ang ating mahal na Pangulo sa kanyang trabaho. At siyempre po mga kababayan, ipag-pray naman natin ang ating mahal na Pangulo at ang ating First Lady Lisa Aranita Marcos mga kababayan sa kanilang agarang paggaling, no? Sana po, ipag-pray po natin siya mga kababayan. At maraming salamat po at thank you so much po sa inyo lahat.